Kabanata 6531. Mabilis na umalis si Harvey sa tirahan ng Judd at hindi gaanong pinansin ang paglilinis na gagawin ng kanyang pamilya mamaya. Gayunpaman, alam niyang dadanak ang dugo sa buong pamilya pagkatapos nito. Para sa isang pamilyang tulad ng pamilya Judd, hinding-hindi sila papayag na magkaroon ng traidor sa kanilang pamilya. Bago magbukang liwayway matapos linisin ni Harvey ang kalat sa tirahan ng pamilya Judd, isang figure ang lumitaw sa harap ni Eridan na nakayuko sa sahig ng kulungan na pinatatakbo ng Dragon Cell sa Walls Inc. Walang silbi. Lahat kayo ay walang silbi. Inalagaan kayong lahat ng divination school sa loob ng napakaraming taon, ngunit hindi mo magawa ang isang bagay na napakasimple. Bakit hindi ka nalang mamatay? Walang gaanong nagawa ang figure, ngunit ang isang simpleng pagpatay ay sapat na upang labis na magdusa si Eridan na muntik na siyang mamatay. Saglit na nanginig si Eridan bago gumapang at sinabing, "Binigo ko ang tiwala mo. Kasalanan ko ito, pero huwag kang mag-alala, hindi ko pinagtaksilan ng Evermore. Wala akong sinabi. Buti na lang at wala kang sinabi, kung hindi." Tinitigil ng figure si Eridan na may malamig na mga mata. Ang isang mahalagang hakbang sa mga plano ng kanyang kamahalan ay ganap na nasira dahil sa iyo. Alam mo kung ano ang gagawin. Isang maiksing bagay ang ibinato sa harapan ni Eridan. Tinitigil ni Eridan ang maliit na espada sa kanyang harapan at nagpakawala ng isang desperadong tawa. Gumapang siya at kinuha ang kutsilyo at agad itong kinain. Umalis ang figure pagkatapos niyang makita ang nangyari, na parabang hindi na siya nagpakita sa selda. Pagkaraan ng ilang sandali, tumunog ang isang alarma sa buong kulungan. It was destined na walang makakapagpahinga ng maayos pagkatapos nito. Tanghali, ini-enjoy ni Harvey ang kanyang almusal nang mag-vibrate ang kanyang telepono. Kinuha niya ito at nakinig saglit bago sinabing, "Naiintindihan ko." Sinabi kaagad ni George kay Harvey ang tungkol sa pagkamatay ni Eridan sa bilangguan. Sa totoo lang, parehong nagulat at hindi nagulat si Harvey. Nagulat siya na ang Evermore ay nagkalat ng mga ugat nito ng napakalayo at ang kanilang mga tao ay nakapasok pa sa Dragon Cell. Ang hindi nakagulat sa kanya ay ang pagkamatay ni Eridan, na natukoy na ito sa sandaling nalantad siya, para masigurado nilang nanatiling nakatago at ligtas ang kanilang balak. Nakakahiya na wala silang nakuhang kahit ano sa kanya. Sayang naman. Ni hindi nila ma-recycle ang kanilang mga basura. Habang iniisip iyon ni Harvey ay nag-vibrate ulit ang phone niya. This time, si Veer naman. "Harvey, ang dahilan kung bakit kita tinawag ay..." Bago pa makatapos si Veer ay pinutol na siya ni Harvey. "Kung gusto mong pag-usapan ang tungkol kay Eridan, alam ko na. Baka hindi mo pa alam ang balita," sabi ni Veer, na nakakatakot ang boses. Kaninang umaga, nagpunta ang Dragon Cell upang imbestigahan ang astronomy school. Napagtanto nila na ang lahat ng mga tao mula sa mataas na pamamahala na may hawak ng kapangyarihan at mga lihim ay patay na. Mula sa paraan ng kanilang pagkamatay, lahat sila ay voluntaryong nagpakamatay sa pamamagitan ng lason. Bukod sa pagpapatunay na ang astronomer school ay talagang napasok ng Evermore, ito ay nagpapatunay din na ang Evermore ay may iba pang mga plano para sa Walls Inc. Kailangan mong mag-ingat. Natatakot ako na baka ikaw na ang kanilang pangunahing target sa ngayon. Nang gabing iyon, bumalik si Harvey sa tahanan ng pamilya Judd sa Walls Inc. Matapos ang kaguluhan kagabi, naging mas malinis at mas elegante ang buong tirahan. Personal na binisita ni Harvey si Lola Marlene. Nang matiyak niyang gumaling na ang kanyang lola, muli siyang tumingin sa paligid at nagbigay kay Veer ng ilang geomantic na payo para maibalik ni Veer sa normal ang configuration sa paligid ng kanyang tirahan. Ito ay tinatawag na pagbabalik ng pabor. Kahit na tinulungan ni Harvey ang mga Judd kagabi, nilinaw ng tawag ni Veer sa umaga kung gaano kahalaga ang mga Judd kay Harvey. Alam ni Harvey ang kanyang paraan sa paligid ng mga kalye. Pagkatapos ng almusal ay naglakad na siya pabalik sa kanyang tirahan. Sa isang banda, gusto niyang malaman ang higit pang impormasyon tungkol sa isang bagay. Sa kabilang banda, nais niyang lutisin ang ilang natitirang mga isyu sa kanyang tirahan.
Nang halos matapos na si Harvey ay niyaya ni Veer si Harvey sa dining room para mananghalian. Tsaka halos lunch na kaya hindi na tumanggi si Harvey sa kabaitan nila at nagsimulang kumain. Nang malapit na silang mag-lunch, sinenyasan ni Veer ang kanyang sekretarya na magdala ng folder. Hindi ito binuksan ni Veer at inilagay na lang ito sa harap ni Harvey. Nakangiting sabi niya, "Ito ay regalo namin sa iyo, Harvey. Kunin mo ito, huwag kang mag-alala tungkol dito." Binuksan ni Harvey ang folder at tinignan ito. Medyo nagulat siya, 10% ng lahat ng pagmamay-ari ng Jods ng Walls Inc. Hindi ba ito ay medyo sobra-sobra? No, this belongs to my parents, nakangiting sabi ni Veer. You can tell how stubborn he is. He won't give up once he's sure about something. He promised you last night na if you could solve this problem for us, hindi lang ikaw ang geomancer na gagamitin namin, magkakaroon ka rin ng influence sa pamilya namin. Gayunpaman, walang sino man ang makakagarantiya na ang mga salitang iyon ay magkakaroon ng sapat na kapangyarihan magpakailanman. Siguro ang susunod na may kapangyarihan pagkatapos ko ay hindi na-acknowledge that promise. That's why he prepared these shares for you. According to him, with these shares, you must participate in every major event in the Jod family. Mula ngayon, ituturing ka na rin ng pamilya Jod sa Walls Inc. bilang isa sa aming pamilya. Kung kailangan namin ng tulong mo, hihingi din kami ng tulong sa iyo. Siyempre, sinabi rin niya na may maipapangako ka. Napangiti si Harvey, na maaari kong ibenta ang mga bahaging ito. Hindi, umiling si Veer. Ayon sa kanya, sana hindi mo ibebenta ang mga stock na ito maliban na lang kung kailangan mo talaga. Kahit gusto mong ibenta, sana maibenta mo muna sa pamilya Jod, syempre, kung ayaw mo, hindi ka rin namin pipilitin. Hindi naman kita malilimitahan, di ba? Ngumiti ulit si Harvey, dahil naging bukas tayo, maipapangako ko ito sa iyo. Kukunin ko ang mga bahagi, at tiyak na ibebenta ko ito pabalik sa Jod sa hinaharap. Okay, nakangiting sagot ni Veer. Naniniwala ako sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo sa ating tanghalian. Ito ay isang bote ng red wine mula noong 1982. Interesado ka bang tikman ito? Pagkatapos nilang mananghalian, inihain ang kape. Sa sandaling iyon ay narinig nila ang tunog ng isang makinang umuungal mula sa labas ng hardin. Nagmamadaling yabag ang sumunod. Nag-vibrate ang phone ni Veer ng mga sandaling iyon. Bigla niyang kinuha ang phone niya at tinignan ito bago binigyan ng apologetic smile si Harvey. Pagkatapos, tumayo sila at naglakad palayo para salubungin ang mga hindi imbitadong bisita. Pinikit ni Harvey ang kanyang mga mata. Ang isang taong maaaring lumitaw sa oras na ito at hilingin kay Veer na imbitahan siya ay talagang hindi isang taong mababa ang katayuan. Hindi sa banggitin, darating mismo sa oras na ito. Ang bagong dating na ito ay malamang na dumating din para sa kanya. Habang pumapasok sa isip niya ang pag-iisip, hindi tumayo si Harvey at nagsimulang uminom ng kape mula sa kanyang tasa. Sa sobrang bilis, may lumabas na mag-asawang maayos ang pananamit sa labas ng pinto, sa pangunguna ni Veer. Nakasuot ng tradisyonal na damit ang lalaki. Ang babae, bagamat nakabihis, tahimik na nakaupo sa isang wheelchair at itinulak papasok. Nang makita ni Harvey ang dalawa, hindi siya sigurado kung dapat ba siyang ngumiti. Sila ang chairman ng Country H Commercial Group, si Elric, at ang kanyang asawang si Pamela. Hayaan akong ipakilala sa iyo, Harvey. Ito ay isang malaking shot sa mundo ng negosyo ng ating bansa, ang kasalukuyang chairman ng H Country Commercial Group, si Elric Stanton. Ito ang kanyang asawa, si Pamela, mula sa isa sa nangungunang 10 pamilya, ang pamilyang Thompson ng Walls Inc. Narinig nila ang tungkol sa kung paano mo kami tinulungan kagabi at inaasahan nilang makilala ka, at gustong humingi ng tulong sa iyo. So, kung okay lang at kung may oras ka, pwede mo bang makilala ang mga kaibigan ko? Malinaw na nakabaon na ang ulo ni Veer sa trabaho dahil sa nangyari sa kanyang pamilya at wala siyang masyadong alam sa mga nangyayari sa Walls Inc. nitong mga nakaraang araw. Wala siyang ideya sa away ni Harvey sa dalawa.
Naisip na lang ni Veer na kung matutulungan niya si Harvey na magkaroon ng mas maraming koneksyon at mas maraming kaibigan, mas magiging madali si Harvey na makibagay sa Walsing. Ito ang taong tumulong sa iyong pamilya na harapin ang malaking problemang iyon. Nang makita ni Elric si Harvey ay medyo natigilan din siya. Halata ang pagkagulat sa kanyang mga mata. Hindi niya akalain na ang taong nirekomenda niya, ang tinaguriang best geomancer ng Hong Kong City, ay si Harvey. Habang gising si Pamela ay napakasama ng kanyang kalagayan. Wala man lang siyang lakas sa katawan at nanatiling malata, at pinagmumultuhan ng takot na anumang oras ay mamamatay siya. Pero sinong mag-aakala na ang makakapagligtas sa kanya ay si Harvey, yung parehong lalaking minamalas niya. Halata ang pagkagulat sa mukha ni Pamela. Ano, magkakilala kayo? Nagtatakang tanong ni Veer nang makita kung paano nagbago ang mga ekspresyon ng mga ito. Ha, syempre, alam namin. Napakaliit ng mundong ito, alam mo ba, sabi ni Elric habang nakabawi sa kanyang katinuan. Hindi lang siya sanay sa geomancy, pero medyo successful din siya sa business world. May hindi ka alam, noong nasa Southlight siya, tinawag siyang Prince of York. Siya rin ang susunod na chairman ng commercial group. Malinaw na kahit gusto ni Elric na ibaba ang kanyang ulo, pagkatapos ng pagiging mataas at makapangyarihan sa loob ng mahabang panahon, naging ugali na niya ang maging mahinahon sa tuwing siya ay nagsasalita. Hindi ko inaamin na ako ang susunod na chairman, sagot ni Harvey na may kasamang pang-iinis. Dahil ang ating kasalukuyang chairman na si Mr. Elric, ay gumagawa ng paraan para mapilitan akong talikuran ang aking posisyon. O bakit biglang nagbago ang isip mo? At ngayon, gusto mo akong gawing pinuno? Don't tell me this is some kind of trap. I'm so scared. Bilang pinuno ng pamilya Judd at gumugol ng napakaraming oras sa elite social community, si Veer ay walang alinlangan na napakakaranasan. Ramdam niya ang puot mula sa magkabilang panig, at hindi niya maiwasang sumimangot. Malinaw na paulit-ulit na nangyari ang nakakainis sa pagitan nila. Sa pananaw ni Veer, ayaw niyang masaktan ang damdamin ni Harvey. Gayunpaman, medyo mataas din ang pagkakakilanlan ni Elric, at hindi niya basta-basta maaaring mag-cross ang landas ni Elric. Matapos mag-isip, ngumiti si Veer at sinubukang pakalmayan silang dalawa. May hindi pagkakaunawaan ba sa inyong dalawa? Iniisip ko kung may pagkakataon ba akong maging tagapamayapa at tulungan kayong dalawa na magkasundo. Ngumiti din si Harvey. Mr. Veer, I think it's better for you don't interfere. There's too much involved. I don't want to drag the Judd family into this. Then, Harvey looked at Pamela closely and said with a smile, sobrang sakit mo talaga ngayon, Pamela. Parang ang sakit ng buong katawan mo. Konting iling lang ay sapat na para malunod ka sa sakit. But you haven't shown any expression since I saw you until now. You're quite brutal even to yourself. Seeing how brutal you are to yourself, I can give you one chance. I can save you. Lumuhad ka sa harap ng bahay ko. I won't take long. 3 oras lang ang kailangan ko. Pag-isipan mo ito. Maaari kang mag-trade ng 3 oras para sa 30 taon ng buhay. Ito ay isang magandang pagkakataon sa negosyo. Natigilan si Veer nang marinig ang sinabi ni Harvey. Kung hindi lang alam niya kung gaano kagaling si Harvey, akalain niyang nagyayabang na naman si Harvey. Gayunpaman, alam niyang may karapatan si Harvey na gumawa ng ganoong kahilingan. Nagbago tuloy ang kulay ng mukha ni Pamela. Kakayanin niya ang anumang sakit. Ngunit hindi niya kakayanin ang pagpapahiya ni Harvey ng ganito. Maging ang ekspresyon ni Elric ay naging mabagsik nang sabihin niya sa isang mabagsik na boses, lumalampas ka, Harvey. Napangiti si Harvey. Worse. It's not that bad, I think. Then I'll change another condition. Bukod kay Pamela, dapat lumuhad ka rin. Isa pa, gusto kong mabura lahat ng investments ng Island Nation sa commercial group. Hindi ko ito e-save kung anuman sa mga kondisyon ko ang hindi natutugunan. Pinikit ni Elric ang kanyang mga mata. Don't think you can demand this and that just because you have skills. I'm giving you one last chance.
Maaari mong iligtas ang aking asawa, o kaya mong tiisin ang lahat ng kahihinatnan. Tumayo si Harvey at, sa isang pitik ng kamay, agad na tumalsik sa mukha ni Elric ang kape mula sa tasa. Napasigaw si Elric sa takot nang magsimulang lumitaw ang mga paltos sa kanyang mukha. Pinunasan ni Harvey ang kanyang mga kamay gamit ang tisyo sa mesa. Mr. Elric, bakit wala kang natutunan pagkatapos ng maraming beses na pagkatalo sa harapan ko? O sa tingin mo kaya mong mangbuli ng iba dahil lang nasa teritoryo ka ng pamilya Judd ngayon? Bakit hindi mo siya tanungin kung kami ay maglalaban, tutulungan niya ba ako o ikaw? Pagkatapos noon ay naglakad na si Harvey at gumamit ng wet tissue para panasan ang mukha ni Elric bago umalis. Namula ang mukha ni Elric sa galit nang makitang kaalis lang ni Harvey. Veer, tingnan mo siya. Nasaan ang ugali niya? Sa tingin niya ay magagawa niya ang lahat ng gusto niya dahil sa husay niya kahit nasa bahay mo siya. Hindi ka niya siniseryoso. Ungol niya. Kabanata 6535. Para sa isang tulad ni Elric, na nakaligtas ng napakatagal sa Walls Inn, alam niya ang kahalagahan ng paggawa ng mga alyansa. Kung hindi niya mapatay si Harvey, mas mabuti kung kaya niyang kaladkarin ang Judds ng Walls Inn sa kritikal na sandali. Naniniwala si Elric na kung handang makipagtulungan sa kanya ang Judds ng Walls Inn, magiging madaling patayin si Harvey. O sa halip, madaling pilitin si Harvey na sumuko. Nang marinig ni Veer ang sinabi ni Elric, napangiti siya, gayunpaman, matatag ang ngiti nito. Experience na rin siya, kaya syempre naintindihan niya ang provocation sa mga salita ni Elric. Ipinakilala niya si Elric kay Harvey dahil sa kabaitan ng kanyang puso, ngunit gusto ni Elric na saksakin siya sa likod. Nakagalit ito kay Veer. Dahan-daang naglakad si Veer at tinapik sa balikat si Elric. There's something you don't know, Elric. Hindi namin siya hahabulin kung hindi niya kami sineseryoso. Wala pa rin kami kahit na pinahiya niya kami sa publiko. Kung kailangan niya, we would even ask our multimedia company to help him promote this. Gayunpaman, sigurado akong hindi ito mangyayari. Si Master Harvey ang nagmamay-ari ng 10% ng kabuuang shares ng pamilya Judd. At saka, dahil hindi niya kayo tanggap, hindi na kayo dapat pumunta rito. Pagkatapos noon ay umalis na si Veer pagkatapos iwagayway ang kanyang kamay. Malinaw na simula ngayon, dumistansya na siya kay Elric. Anuman ang nangyari sa pagitan nina Harvey at Elric, walang interes si Veer na alamin ito. Kailangan lang niyang malaman kung kaninong panig ang dapat niyang kakampihan. Bastard! Bastard! How dare he! Nalampasan na ni Harvey ang linya. Sa isang van sa labas lamang ng tirahan ng Judd, si Pamela ay napapaligiran ng isang nakamamatay na aura habang siya ay nakaupo sa isang custom-made na upuan. Gusto niyang sakalin agad si Harvey hanggang mamatay. How dare that kid talk to me like that? Lumalala ito. Patayin mo siya. Kailangan natin siyang patayin. Sigaw niya. Kumalma ka. Huwag kang masyadong kabahan kapag nasa ganitong kondisyon ka, sabi ni Elric na nag-aalalang nakatingin kay Pamela. Ngayong alam na natin na ang Master Geomancer ay si Harvey, magiging mas madali na ang mga bagay para sa atin. Medyo nagalit din ako dahil binuhusan niya ako ng kape at wala siyang respeto. Ang totoo, tinutulungan din siya ng mga Judd. Hindi natin siya mapipilit. Kahit na ang pagpapadala ng mga martial elite para labanan siya ay walang silbi, sabi ni Elric na masakit ang ulo. Bigyan mo pa ako ng isang araw, at tiyak na matatapos ko ito. Nang marinig ni Pamela ang sinabi ni Elric ay napakalma siya. Huminga siya ng malalim at nag-aalangan na sinabi, marami pa ba tayong oras? Baka mamatay na ako sa isang araw. Don't worry, if fortune tellers could be so accurate, there would be no beggars in this world, mariing sabi ni Elric. You'll be fine. Lahat ng sinabi ni Harvey ay para lang takutin ka. Look at yourself. Kahit may sakit ka, nakapagpahinga ka pa rin sa upuan mo. Hindi ka nahimite. That explains a lot, di ba? Nang marinig ni Pamela ang kanyang mga salita, tila lubos siyang kumbinsido at nagawang pakalmeyan ang sarili. Gayunpaman,
nagngangalit pa rin siya habang sinabing, pagkatapos ko rito, hindi ako magpapakita ng anumang awa sa alinman sa kanila ng anak mo man o lalaking iyon. Tumango si Elric at sinabi sa patag na tono, huwag kang mag-alala, hindi namin hahayaang makalayo ang dalawa ng ganoon kadali. May gustong sabihin si Pamela pero sa mga sumunod na sandali, bigla siyang napasigaw at nanginginig ang buong katawan. Anong nangyari? Anong nangyari sa'yo? Kinakabahang tanong ni Elric. Namula ang mukha ni Pamela sa sakit. Hindi niya maiwasang manginig at mapasigaw sa sakit. Bilis! Sabihin mo na lang oo sa kahit anong gusto niya. Sabihin mo lang oo. Sabihin mo sa kanya na iligtas ako. Iligtas mo ako. Ayokong mamatay. Sobrang sakit. Nang gabing iyon, pumunta sina Harvey at Journey sa tirahan ng Stanton. Dumating sila pagkatapos makatanggap ng tawag mula kay Elric. Sa isang hapon, tumawag si Elric nang hindi bababa sa 30 beses. Bukod sa pagmamakaawa niya kay Harvey, nakiusap pa siya kay Journey. Sa wakas ay isinuko na ng mapagmatuwid na chairman ang lahat ng kanyang kaiabangan. Patuloy siyang nagmamakaawa at nagsusumamo, umaasang maililigtas ni Harvey si Pamela. Nangako pa siyang gagawin lahat ng gusto ni Harvey. Gayunpaman, ang oras ay ang kakanyahan at si Pamela ay nasa bingit ng kamatayan. Kaya naman naantala ang pagluhod nina Elric at Pamela sa harap ng bahay nila Harvey. Kung hindi pa mamatay si Pamela, hindi pa huli ang lahat para iluhod sila. Nang makita ni Journey kung paano ginawa ni Elric ang pangakong iyon ng walang pag-aalinlangan, hindi niya inaasahan na ang kanyang ama, na noon pa man ay napakataas at makapangyarihan, ay ibababa ang kanyang ulo. Tumingin siya kay Pamela, na parang baliw na gamulong-gulong sa kwarto niya, at bamulong, Harvey, baka dapat mo siyang tulungan. Tumango si Harvey. Saglit niyang pinaningkitan si Pamela bago sinabing, nakapasok na ang masamang enerhiya sa kanyang mga organo. Mabubuhay lang siya sa loob ng 24 na oras. Para mailigtas ang kanyang buhay, kinailangan siyang bigyan ng ospital ng adrenaline shot. Maaaring ito ay nagpapanatili sa kanya ng mas mahabang buhay, ngunit nadagdagan din ng sakit ng hindi bababa sa 10 beses. Nararanasan niya ngayon ang sakit ng paghiwa-hiwalayin ng libu-libong daga. Mas masahol pa sa kamatayan ang tadhana. Namilog ang mga mata ni Elric. Oh, I see. Maililigtas mo pa ba siya sa ganitong kondisyon? Oo, sabi ni Harvey. Hindi ko lang siya maililigtas, matatapos ko rin ang lahat sa loob ng wala pang kalahating oras. Gayunpaman, handa ka bang tuparin ang dalawang kondisyon ko? Paano mo ito gagawin? Ako yung tipo ng tao na kikilos lang pagkatapos kong makuha ang ipinangako sa akin, dahil hindi naman ikaw ang mapagkakatiwalaan ko, di ba? Nang marinig ni Journey ang sinabi ni Harvey, pumikit siya. Halatang hindi niya inaasahan na walang respeto man lang si Harvey sa kanyang ama. Halatang medyo nagalit din si Elric. Gayunpaman, pinag-isipan niyang mabuti ang lahat. Kaya naman hindi siya gaanong galit ngayon. Huminga siya ng malalim at winagiway ang kamay. Mabilis na pumasok ang kanyang sekretarya na may dalang itim na carton. Binuksan ng sekretarya ang kahon, at may isang listahan at isang selyo sa loob. Ito ay hindi makatutuhanang pilitin ng Island Nation na bawiin ang lahat ng kanilang mga pamumuhunan sa isang maikling panahon. Gayunpaman, ito ay isang kumpletong listahan ng kanilang mga pamumuhunan at ang selyo ng commercial group bilang tanda ng mabuting kalooban. Sa lahat ng ito sa iyong mga kamay, mayroon kang maraming mga paraan upang harapin ito, tama? This is proof of my sincerity, sabi ni Elric habang seryosong nakatingin kay Harvey. Ito ay hindi sapat, mahinahong sabi ni Harvey. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Elric, at nagpatuloy siya, pangalawa, ito ang iyong opisyal na sulat ng appointment. Naglabas siya ng isa pang bagay. Mayroon pa akong 10 araw na natitira bilang chairman. Makalipas ang 10 araw, ikaw na ang magiging bagong chairman ng Commercial Group of Country H. Sa listahang ito, itong selyo, at itong liham ng appointment, sapat na para sa iyo na makibahagi sa pang-araw-araw na operasyon ng Commercial Group mula ngayon. Napatingin si Elric kay Harvey na may halong emosyon.
Alam na ng lahat kung ano ang gagawin kapag ang isang tulad ko ay umalis sa opisina. Mula ngayon, walang sinuman sa grupong ito ang makikinig sa sinasabi ng isang matandang tulad ko. Isa pa, hindi na ako makikialam sa kasal ng aking anak. Wala akong pakialam kung talagang magkasintahan kayo o nagpapanggap lamang, ang aking anak na babae ay libre. Nang marinig ni Journey ang sinabi ni Elric ay bahagya siyang nanginag, pakiramdam niya ay natulala siya. Hindi siya makapaniwala na sinang-ayunan ng kanyang ama ang ganito. Nangangahulugan iyon na mula ngayon, sa wakas ay mabubuhay na siya sa dati niyang gusto. Habang sumasagi sa isipan ni Journey ang pag-iisip, sinulyapan niya si Harvey at napakagat-labi. Salamat, Harvey. Umiling si Harvey. Deserved mo ito simula pa lang. The Braided Dynasty is long gone. Hindi dapat kontrolin ng mga magulang natin ang kasal natin sa panahon ngayon. Tungkol sa pagluhod sa harap ng iyong tirahan. Huminga ng malalim si Elric at nagpatuloy, nakikita mo ang kalagayan ng aking asawa. Hindi niya ito magagawa kahit gugustuhin niya. Kaya't iniisip ko kung maaari ba natin itong kanselahin, o ipagpaliban man lamang. Pagkatapos ng lahat ng ito, kikilos kami ayon sa pangako. Ito ay patunay ng sinseridad. Sana tanggapin mo ang lahat at mailigtas mo ang asawa ko. Pinikit ni Harvey ang kanyang mga mata at tinitigan si Elric saglit bago ngumiti. You're finally no longer acting high and mighty today, so your sincerity is quite genuine. What you're offering me is acceptable. Since you know how to act, I'll respond accordingly. Don't worry, once I make my move, magiging ligtas ang asawa mo kahit hindi ka. Matapos sabihin ni Harvey ang gusto niyang sabihin, hindi niya pinansin ang madilim na ekspresyon ni Elric at winagaway ang kamay, senyales na umalis na sila. Kasabay nito, naghanda na rin siya ng recipe para kay Elric at pinaghandaan niya ito. Makalipas ang halos isang oras, lumabas ng kwarto si Harvey at pinunasan ang isang patak ng dugo sa dulo ng kanyang daliri. Tumingin siya kay Elric na tumatakbo sa labas at sinabing, tapos na. Ligtas na ang asawa mo. Magigising siya sa loob ng kalahating oras. Ang kailangan mo lang gawin ay bigyan siya ng iniresetang gamot sa loob ng 10 araw. Tungkol sa pangkalahatang kahinaan na nararamdaman niya, humanap ng doktor at alagaan siya pabalik sa kalusugan. Totoo ba? Nawala agad ang kaba sa mukha ni Elric nang marinig niya ang sinabi ni Harvey. Agad niyang ikanaway ang kanyang kamay, at pumasok ang mga doktor ng pamilya na naglilingkod sa pamilya Stanton. Gumamit sila ng iba't ibang makina at kasangkapan at napansin nila na mabilis na bumubuti ang kalagayan ni Pamela. Hindi maiwasan ni Elric na lumingon kay Harvey. Aminin ko, Harvey, sa mga tuntunin ng geomancy, ang iyong talento ay hindi pangkaraniwan. Napabuntong hininga na lamang si Elric sa paghanga habang pinupuri si Harvey sa kanyang isipan. Kung ang isang tulad ni Harvey ay hindi sumalungat sa kanya, susubukan niyang kunin siya sa anumang paraan na kinakailangan. Siyempre, kahit na ma-recruit niya si Harvey, hindi niya gagawing manugang si Harvey. Para sa isang tulad ni Elric, isang inapo lamang ng isang mataas na uri ng pamilya tulad ni Emery ang akma sa kanyang pamantayan at makikinabang sa kanya. Huwag kang masyadong excited, Mr. Elric, sabi ni Harvey na may alam ng ngiti. Bagamat parang mabilis na bumubuti ang kanyang kalagayan, babalik ako upang suriin muli siya sa loob ng 10 araw kung sakali. Gusto kong tiyakin na ang sanhi ng problema ay ganap na nalutas. Magkikita tayong muli sa loob ng 10 araw. Siyempre, alam kong marami kang kakilala at maimpluwensyang tao, at maaari kang kumuha ng ilang mga eksperto upang matulungan kang harapin ang mga natitirang problema. Ngunit ipinapayo ko sa iyo na pinakamahusay na huwag subukan ito. Kapag may nakikialam, baka mairita ako. At kapag kumilos ulit ako, baka hindi na talaga epektibo. Magkikita ulit tayo pagkalipas ng 10 araw. Nawala ang ngiti sa mukha ni Elric habang nakikinig kay Harvey. Gayunpaman, siya rin ay medyo tuso. Ngumiti siya at sinabing, mag-ingat kayong mga kabataan. Kung ako ay naging kasing ingat ninyo noong bata pa ako, baka mas marami pa akong naabot kaysa ngayon. Alam na alam ni Elric na sinadya ito ni Harvey.
Magiging maayos ang lahat kung matagumpay niyang maagaw ang Country H Commercial Group bilang pinuno nito ng maayos. Kung hindi, kung ano man ang binalak ni Harvey ay babalik sa kanya. Hindi niya maiwasang maramdaman na lalong naiinis si Harvey. Ang mga kabataan ngayon ay hindi marunong rumespeto at mahalin ang kanilang nakatatanda. Hindi ba alam ni Harvey na sincere na siya this time? Bakit hindi na lang magkaroon ng konting tiwala si Harvey sa kanya? Gayunpaman, hindi kailanman magtitiwala si Harvey kay Elric sa simula pa lang. Ang labis na pagtitiwala sa isang tao sa negosyo ay isang daan patungo sa pagpapakamatay. Ngumiti din si Harvey. It is precisely because I want to achieve something great in the future kaya nag-iingat ako. I'm sure naiintindihan mo yan, right? Wala bang kasabihan tungkol sa trust? Trust, but be sure. Napabuntong hininga si Elric sa loob ng marinig ang pang-iinsulto ni Harvey sa kanya, pero nanatili siyang ngumiti. Ano ba ang pinagsasabi mo? Wala kang dapat pag-iingatan habang nasa bahay ka. Baka ako ang magiging biyenan mo. Nga pala, may dala ka ba mamaya? Gusto mo bang mag-dinner? Hindi, salamat, sabi ni Harvey. Natatakot ako na may natuto sa akin at may isa pang panlilinlang. Pagkatapos ay umalis siya kasama si Journey. Nakangangalang si Elric habang pinagmamasdan silang umalis. Nang tuluyang mawala si Harvey, kinuha niya ang kanyang telepono at mabilis na nag-dial ng numero. I'm sorry, Mr. Wright. Nagawa pa rin akong talunin ng batang iyon. Matanda na ako at walang silbi. Natatakot akong ikaw na mismo ang gumawa nito. Walang kaalam-alam si Harvey na sinaksak siya ni Elric sa likod nang umalis siya. More precisely, wala siyang pakialam kahit alam niya. Pagbalik niya sa sasakyan ay agad niyang ibinigay kay Journey ang listahan, liham ng kasunduan, at selyo. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Medyo natigilan si Journey. Hindi sigurado kung bakit ginagawa ito ni Harvey. Napangiti si Harvey. Kung tutusin, ang Country H Commercial Group ay konektado sa pamilya Stanton. Bilang isang tagalabas, hindi ko makumbinsi ang lahat kapag ako ang naging chairman. Kaya nga itinatalaga kita ngayon bilang aking agent. Tulungan mo akong pamahalaan ng Country H Commercial Group. Okay lang ba yun sa iyo? Sa totoo lang, medyo nagulat si Journey. Alam na alam niya kung bakit ginagawa ito ni Harvey. Kahit na siya ay libre, lahat ng kanyang mga mapagkukunan at koneksyon ay nabibilang sa pamilya Stanton. Kung gusto ni Elric, madali niyang bawiin ang lahat. Ang isang taong nawala ang lahat ng tulad niya ay maaaring maging kanyang puppet muli. Gayunpaman, magiging iba ang mga bagay kung kumilos siya bilang agent ni Harvey. Kung kaya niyang kontrolin ang commercial group, magkakaroon siya ng kapangyarihan na direktang labanan si Elric. Not to mention, hindi lang ibinigay sa kanya ni Harvey ang commercial group. Ginawa lang niya itong agent. Ibig sabihin, maaasahan niya si Harvey bilang kanyang tagapagtaguyod. Matapos isipin ni Journey ang lahat, hindi na niya tinanggihan ang alok ni Harvey at tumango. Huwag kang mag-alala, Harvey. Ako na ang bahala dito. Pagkalipas ng 10 araw, gagawin kitang chairman at kukunin ng maayos ang lahat ng pamumuhunan ng Island Nation mula sa grupo. Napangiti si Harvey. Naniniwala ako sa kakayahan mo. Kaya ang kailangan ko lang gawin ngayon ay maghintay ng magandang balita mula sa iyo. Makipag-ugnayan sa akin kung kailangan mo ng tulong. Anytime, I will always be the one you can relay. Kinaumagahan. May 2 araw pa bago matapos ang panahon ng pagluluksa ni Hector. May ilang araw din bago ang ipinangakong araw ni Harvey para labanan ang Shinto Way ng Island Country. Dahil wala masyadong magagawa si Harvey, nagpasya siyang sundan si Journey para bisitahin ang Country H Commercial Group. Sa isang banda, gusto niyang suportahan si Journey. Sa kabilang banda, gusto niyang makita kung malulutas niya ang mga problema sa commercial group sa pinakamaikling panahon. Dahil sa letter of appointment na pinirmahan ni Elric at sa selyo ng commercial group, malaki ang kapangyarihan ni Journey sa kabila ng pagiging ahente lamang niya. Siya ay may ganap na kontrol sa pang-araw-araw na operasyon,
human resources, pananalapi at lahat ng iba pa. Si Harvey ay lubos na humanga kay Journey. Gaya ng inaasahan sa isang taong may kadugo ni Elric. Talaga, nagawa niyang malaman kung ano ang nangyayari sa loob ng commercial group pagkatapos mag-overtime kagabi. Sa kabila ng ilang mga isyu na dapat harapin, pumunta pa rin siya sa kanyang unang pagpupulong sa board of directors ng may mataas na espiritu upang subukang lutisin ang mga isyong ito ng mabilis para kay Harvey. 10:00 ng umaga, sa loob ng commercial group meeting room. Dumating na ang lahat ng 49 na miyembro ng board of directors. Marami sa mga naruroon ang nagbigay ng kakaibang tingin kina Harvey at Journey nang lumitaw sila. Siyempre kilala nila kung sino si Harvey, dahil siya ang lalaking pinili ng board of directors para maging next chairman. Gayunpaman, sa kanilang pagkakaunawa, si Harvey ay isang tagalabas lamang. Ngunit ngayon, hindi lang ang appointment letter at selyo ang dala ni Harvey, kundi hiniling din niya kay Journey na maging ahente niya. Ganun pa man, naisip ba niya na kaya lang niyang pumalit sa isang commercial group na ganoon? Siguradong nagbibiro siya, kabilang sa kanila si Layton, ang vice chairman ng commercial group. Bakas sa mukha niya ang pagkadismaya. Siyempre alam niya kung sino si Harvey ang nagpahiya na sa kanya. At the same time, alam din niyang medyo nahirapan ang sarili niyang anak sa kamay ni Harvey. Noong panahong iyon, naisip ni Layton na si Harvey ay isang taong may kakayahan at talento. Ngunit sa hitsura nito, si Harvey ay isa lamang na nagsasamantala kay Journey. Kung hindi niya kukunin ang post na ito ngayon. Kabanata 6540. Walang pakialam si Journey na kakaiba ang tingin sa kanya ng board of directors. Magalang niyang niyaya si Harvey na umupo sa upuang nakalaan para sa chairman bago umupo sa tabi niya. Binuksan niya ang microphone at sinabing, "Okay everyone. Kilala niyo lahat ang katabi ko. Siya ang susunod na chairman na napili niyo, si Harvey York. Ako ang hired agent niya. Ibig sabihin, pagkatapos niyang opisyal na maging chairman, gagawin ko ang lahat ng tungkulin ng isang chairman sa ngalan niya. Magre-retire na ang tatay ko sa loob ng 10 araw, pero pinirmahan na niya ang appointment letter niya. Ang dahilan kung bakit ko idinaraos ang pagpupulong na ito ay para kayong lahat ay magkakilala at suportahan ang isa't isa ng mas mabuti. Sa ganoong paraan, magiging mas mabuti ang Country H Commercial Group." Nang matapos si Journey, pumalakpak siya. Naiintindihan ba ng lahat ang sinasabi ko? Nang marinig ng lahat sa konseho ang sinabi ni Journey, lahat sila ay walang ibang ipinahayag kundi panunuya at panghahamak. Sa sinabi niya, kahit naging chairman si Harvey, nasa kanya pa rin ang lahat ng kapangyarihan. Siya ang may awtoridad, di ba? Na nangangahulugang sinasamantala ni Harvey si Journey sa lahat ng oras na ito. Isa lang siyang puppet na pinilit sa kanila ng pamilya Stanton. Nagdilim ang ekspresyon ni Layton. Wala siyang alam tungkol kay Emery, kaya naniwala siya na pagkatapos magretiro si Elric, siya na ang susunod na chairman. Hindi niya napigilan ang galit dahil may nagnakaw ng dapat ay sa kanya. Pinitik ni Harvey ang kanyang mga daliri. "Hello, everyone," sabi niya. "Magkakilala na tayo ngayon. Bagamat ako ang susunod na chairman, wala akong masyadong alam tungkol sa Country H Commercial Group. Kaya naman, kinuha ko si Miss Stanton para maging ahente ko. Kung may hindi niya kayang hawakan, magpapakita ako at gagawa ng naaangkop na aksyon. Kung hindi, magkakaroon siya ng buong awtoridad na patakbuhin ang lahat sa grupo." "Ha? Seryoso? Alam ko na ang pamilya Stanton ay maaaring maging napakawalang hiya, ngunit hindi ko akalain na ikaw ay kikilos ng walang pakundangan." Ngumuso si Layton bago pa man matapos magsalita si Harvey. Kung gusto ni Elric na manatili sa kapangyarihan, ang kailangan lang niyang gawin ay ipaalam sa amin. Hindi na kailangang sumama sa palabas na ito at gawin kang ahente para saktan kaming lahat. Not to mention, everyone knows that the reason Elric became the chairman is because of the investors from the island nation. Without them, he would be nothing. Don't think that this kid can become the chairman just because of a piece of paper signed by Elric. Gusto mong kilalanin natin siya bilang pinuno.
Saka kailangan niyang patunayan ang dalawang bagay sa atin. Una, patunayan mo sa amin na hindi siya tuta ng pamilya mo. Pangalawa, patunayan mo sa amin na may kakayahan siyang pamunuan ng grupo. Kung hindi niya kaya, wala kang masasabi para makumbinsi kami. Bahagyang kumunat ang noo ni Journey nang marinig ang sinabi ni Layton. Napatingin din si Harvey kay Layton nang may interes. Siyempre naalala niya ang pagkikita nila ni Layton. Ang pagpupulong ay hindi kaaya-aya. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ganoon katigas ang ulo ni Layton. Sa kabila ng pag-alam na si Elric ay suportado ng mga mamumuhunan mula sa Island Nation, sinabi ni Layton ang lahat ng iyon ng malakas. Sanay talaga siya o talagang tanga. Ngunit gaano man ito nakita ni Harvey, hindi tanga si Layton. Kung ganoon nga, saan nanggagaling ang tapang niya?